Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. 20 ng Setyembre, bago ho tayo mag-umpisa ng sumbungan at investigahan, kami po ay nagpapasalamat. Special thanks doon sa aming public service partner, Kilalaning. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Sa mga gusto hong lumapit ho sa amin, meron mo kaming oras na sinusunod mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Cut-off time po tayo rito. Sa mga biktima ho ng pang-aabuso, panloloko, at kapabayaan naman ng mga opisyalis na hilalal o di naman kaya in-appoint, kami po yung dapat takbuhan. Anumang reklamo, problema at sumbong, bibigyan ng agarang aksyon. Pinakikinggan, sinusuri, lahat po yan. At binabalanse, tinitingnan kung sino ang tama at mali. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Estilo ho. At the same time, yung serbisyo, tulong, tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag Ibabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ibabitag Mo. Bitag tulong, ex-boyfriend ko na TikToker, pinirahan lang ako. Pangakong kasal, hindi na nga tinupad, inutangan pa ako. Puwita ng seaman, aksidenteng natamaan ng bakal habang nasa barko. Agency, hindi raw siya tinulungan. Ginang na inireklamo dahil sa pagkamkam ng bahay at lupa, nasa bitag na. Mga dokumento at ebidensya dala. Totoo kaya ang lahat ng yan? Iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ibabitag Mo. Kung inyong natatandaan, nakarang linggo, inere natin sumbong ng isang midwife. Matatandaan, hindi niya matirhan ni Maria Cristina ang sarili niyang bahay matapos daw itong angkinin ng dati niyang pasyente. Balikan natin ang detalye ng sumbong. Eto, panoorin. So, itong 2016, pinatira mo dati yung pasyente. Yung Danila po. Danila. Opo. Si Danila at dalawa niyang anak na tumira. Okay? Kasama yung anak niya po. Napag-alaman mo na sinanla na pala ni Danila yung bahay. Opo, sir. Pinaupahan sa ibang tao. Opo, sir. Nakapangalan itong titulo na to sa asawa mo? Opo, sa asawa kong namatay po, sir. Kayo'y kasal? Opo, sir. Okay. Pero tumanggap ka ng pera? Wala po, sir. Mamatay pa kami magluina. Wala akong tinanggap. Paano ko tatanggap ng pera sa kanya? Walang trabaho po yan. Ayun po ang ibig ko sabihin na yan po, sir. Hindi ay kung pinirmahan niya po talaga yun. Danila, pasalitain mo naman ako. Kasi parang ikaw na lang na naririnig dito, kinakailangan. Hindi kasi masya po marinig, sorry po. Sige. So, relax ka muna. Hinga. Okay? Okay lang po, basta nasa katwiran po ako. Hey! Po, Sandali! Sandali! Kinig ka! Malapit na ako maubusan ng pasensya. Kinig ka, nakikinig ako sa'yo. Respetuhin mo ako. Ayaw na ayaw kong pinuputol mo ako na parang nasa kalye tayo. Hindi po pwede yan sa ibang palabasyon. Punta ka rito, sisilipin ko, dalhin mo lahat ng mga papel na yan. Ipapa-examine natin, papa-forensic natin sa NBI yan. Gagamit ako ng polygraph test. So lahat ng yan susuriin namin, tandaan. Pag makinig! Pag nagpatulfo, hindi basta tulfo, nagpabitag, may mabibitag ako rito. Kaya ako interesado rito kasi merong panloloko. Simple lang reklamo ninyo. Naghahanap ako. Alam mo naman ang bitag. Opo, sir. Iba't ibang uri ng panloloko, iba't ibang uri ng mukha ng pang-aabuso. O kaya tayo pumasok dito. Ha? Ngayong araw, makakasama natin ngayon ang midwife na si Maria Cristina Pole. Samantala, nandito rin ang sa studio, yung kanyang narereklamo si Danila Camillian. Si Danila ay kasalukuyang naninirahan sa bahay pagmamayari ni Maria Cristina. Magandang araw muna sa iyo. Magandang araw, Okay, Sir good Ben. morning Maria Cristina. Danila, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Alright, ganito, simple lang natin para medyo maging pulido tayo sa katanungan natin dito. Alright, babalikan natin. May hawak ka na absolute deed of sale. Alright. Ito yung sinasabi mo, wala kayong absolute deed of sale. Wala po, sir. Okay. Sigurado ka? Opo, sir. Okay. Saan ang galing absolute deed of sale mo, Danila? Sa kanya po. Gawa niya po.
Dalawa po kami. Dalawa kayong... Dalawa po kaming nagpapirma niyan doon sa abogado po. Sinong gumawa ng absolute deed of sale? Siya po, dala po namin doon sa... Sandali, may siyang Santa gumawa. Lucia. Opo. Marunong kang gumawa ng absolute deed of sale? Hindi po, sir. So, Hindi naman ako abogado eh. Alright. So, ikaw may hawak ka ng absolute deed of sale, deed of absolute sale. So, sinong sumulat niyan? Yung ano, siya po, gindala po niya. Sandali. So, ikaw bang sumulat ng absolute deed of sale? Hindi po, sir. Okay, tingnan nga natin yung mga perma sa ibaba. So, nakasulat lahat dyan. Ito'y talagang, okay, certificate, lahat yan. Sige, pakitingnan hanggang sa bandang dulo. Tingnan na muna natin. 500,000 pesos daw. Ano pag-usapan? Lahat ng yan nakasulat. At pagkatapos may mga ganyan pa. Okay, nakikita mo yan. Maria Cristina. And then, yung mga titulo na hawak-hawak niya umano, yung sinasabi ng ganyan. So, saan ang galing yung kanyang titulo kung hindi galing sa'yo? Kasi sir, nung nawala yung mga papeles, yung mga Xerox copy ng title. Ngayon, Pero yung original hawak mo? sa akin po. Ngayon po, sir, Dala mo yung original? Opo, sir. Okay. Hindi ko po siya pinagbintangan. Pero ang nagbalik po sa akin ng mga papeles na ninakaw niya, yung live-in partner niya po. Binalik sa amin yung papeles na ninakaw niya. Okay, ibig mong sabihin muna, teka muna, wag muna tayo sa nakawan. So, yung absolute deed of sale, hindi ikaw nagsulat? Hindi po, Hindi sir. rin ang galing sa'yo? Hindi rin po, sir. Hindi rin perma mo? Hindi rin po, sir. Huwag natin pa forensic yan para makita kung kayo perma at saka sa NBI, madali yan, ano? So, Danila, paano to? Mukhang ang hirap na parang hindi naman daw siya marunong magsulat ng absolute deed of sale. Wala ka namang inupahang abogado. Wala po, sir. So, ibinigay mo ba sa kanyang absolute deed of sale daw? Wala po, sir. Wala nga po akong copy eh. Okay, so ikaw naman, sabi mo, galing sa kanyang absolute deed of sale. Opo, sir. Siya mismo nag-abot sa'yo. Siya po. Kailan niya inabot? 2016 pa po yun. Sa 2016, anong oras niya inabot sa'yo? Umaga, hapon, gabi? Siyempre po, umaga siguro. Umaga. Sinong testigo na inabot niya sa'yo? Po yung yung naggawa po nung nag-notary po. Sandali. Siyempre, bago mag-notaryo yan, sinong gumawa? Siyempre, papanotaryo ninyo. Dalawa po kami. So, dalawa kayo nagpanotaryo? Opo. Saan kayo pumunta? Sa May Tropical po. Sa Santa Lucia po. Santa Lucia. Dalawa kayo Hindi po, sir. Okay. So, ibig mong sabihin, nagsisinungaling siya? Sinungaling po talaga Ikaw yun. naman, sinungaling siya? Siya po ang sinungaling kasi dalawa po kami pumunta doon. Okay. So, anong pinanghahawakan mo? Yung deed of sale absolute po. At saka ako po nagbabayad. Nasaan yung absolute Andyan deed of sale? Sige, mamaya-maya kukunin natin, pakikuha na lang siguro, magta-time out. Habang ikay kukunin mo, pakita mo sa amin ang absolute deed of sale. Well, may hawak ka na sinasabi mo, memorandum of encumbrances. Si Danilo rin daw ang nagbabayad ng tax sa bahay na may hawak din siyang resibo ng tax declaration. Nakapangalan ba sa'yo? Opo. Ay, hindi po. Yun sa kanya. Bay lang po ako lang tagabayad kasi hindi mo naman pwedeng ipangalan sa akin po kasi nakapangalan pa sa mister po niya. Sa makatuwid, hindi absolute deed of sale yun. Kasi mister niya nang mamayari. Pagkatapos yung depunto namatay, syempre, sa kanya muna. Ngayon, paano napunta sa inyo? Sabi niya kung absolute deed of sale, dapat siya mismo pumayag at pagkatapos may pahintulot na siya na ibinebenta niya na sa iyo kasi siya, mister niya yun So, paano mo nakakuha yung titulo na kumbaga yung sinasabi mong sa mister niya, hindi mapanalipat sa iyo. Kung hindi pa nalipat sa iyo, hindi sa iyo. Kasi kung hindi pa absolute deed of sale, hindi pa pala nalilipat sa iyo yung titulo. Sa makatuwid, sinasabi mo, sa labay kayong dalawa, parang mukhang may kunting problema na ako rito. Sabi mo, inabot niya sa iyo, nagpanotaryo ka, absolute deed of sale, 2016 pa. Ngayon, nagkakaproblema kang malipat ang titulo sa iyo kasi naturalmente, asawa siya kinakailangan may pahintulot sa kanya, namatayin si mister. Bago mapunta sa iyan, dapat may pahintulot ang kanyang misis sa may bahay. May bahay nga, kini-question. Paano mo nakuha yung titulo? Anong klaseng titulo meron ka? Yung yung... Ngayon, gusto ko mamasuri. Ako, marunong akong tumingin. Pero ito, papasuri natin sa Register of Deed.
pwede natin pasuri yan kahit saan sa LRA at pwede natin papasukin ng NBI dito. Tingnan natin kasi kung meron man ang lolo ko sa inyong dalawa, lalong-lalo ka na. Fraud yan. Krimen yan. Makukulong ka sa ginagawa mo. So mas magandang si Ben Tulfo ng kausap mo, napakahirap kong bitagin. Ako nang bibitag, hindi ako pwede mabitag. Kasi may basihan tayo. Mga papeles na legal yan, hindi pwedeng paglaruan. Opo, sir. Kahit na abogado. Opo. Maniguro tayo rito. Kasi ako si Ben Tulfo, si bitag ako. Opo. So inuulit ko, wala kang, kumbaga, ang hawak mo lang ngayon ay Memorandum of Encumbrances. Pagkatapos, ikaw nagbabayad ng tax sa bahay, na resibo, siyang resibo ng tax declaration. Tax dec ang hawak mo, ang titulo, hindi mo hawak eh. Paano? Pag mamay-ari ng mister niya, siya asawa siya. Kung namatay mang mister niya, let's say, magbibigay siya pahintulot bilang a legal wife na para inaaprubahan niya ang pagbebenta ng titulo. Kung hindi niya kini-question niya ngayon at nakapangalan pa sa mister niya, paano nangyari yun? Na parang, hindi naman kayo pwede mag-usap ng mister niya. Kami po ang dalawang nag-usap, hindi ang mister niya. Sige, ganito na lang. Attorney Arnold Bautista, Chief Pasig Register of Deeds. Magandang umaga po si Attorney Bautista. Magandang umaga po, sir. Ma'ams. Magandang umaga sa tagapagtangkilik dito sa programang ito. Magandang umaga po. Attorney, maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin. Tayo live ho sa IBC TV 13, ganoon din sa CLTV 36 at sa mga digital platform ho natin. Okay, sir, una sa lahat, ito'y nalilito po rito. Meron pong byuda na kini-question niya, yung midwife daw, pinatira niya sa bahay niya. At pagkatapos, ang sinasabi nitong midwife ay binenta raw sa kanyang bahay. Sinasabi naman itong yung midwife doon sa kanyang pasyente, hindi nangyari ang bentahan dahil patay na yung mister niya. Nagtataka siya, bakit nagkaroon ng title itong si Danila na ang sinasabi niya mismo raw itong si Mrs. Nagpagawa ng absolute deed of sale. So, dito po, sir, kakausapin, simpleng tanong lang sir, sino sa palagay niyo, sir? Sa ganun pong pagkakataon, ang issue po niyan is litigious, kinakailangan patunayan sa korte talaga. Pero may naipadala po kayo na sample Yes, sir. through email ng titulo ng owner's duplicate. And if it's okay kung babanggitin ko po yung initial diagnosis namin. Yes, sir. Go ahead, sir. Kayo naman ang authority diyan, sir. Lahat na sasabihin niyo, sir, pakikinggan po namin. Mahalaga rin po makinig po kami sa inyo. Maraming salamat po. To clarify things po, ito pong title ay pula. This was issued before yung computerization ng Land Registration Authority. Yes, sir. So, in other words, manual to. The only way to ascertain yung authenticity nito is ibabangga siya dito sa registry vault copy. So, kino-compare po namin, although mas maganda pa rin po personal na makita namin, mahawakan namin. Pero sir, the way I see it, hindi po siya exact carbon duplicate dito sa registry vault. Okay. Kung titignan po yung serial number, may pagkakaiba na kagad, may discrepancy. Tapos yung nakalagay dito sa upper left po yan ng alleged title na binigay niyo po sa amin. Tapos dito sa upper right, yung book number nakalagay sa amin is different from the book number na nakalagay dito. Another point po is every typewriter has a certain nuance or parang fingerprint. Yes, sir. May tumatalon po siya. Oo. Minsan po mayroong pong iba yung font niya. Yes, sir. Excuse me. So, by our initial observation, by email alone na pinadala niyo po, iba po yung font ng certain numbers, especially number 3, number 2, number 7, and
may mga bagay na na-miss out siya. Iba yung type, iba rin yung nandito sa registry vault copy namin po. Okay. Therefore, sa initial diagnosis namin, the owner's duplicate submitted through the email po, is not the exact carbon duplicate, and therefore it is of dubious origin. So, anong diagnosis ninyo? It's Hindi po talaga siya tumutugma doon sa registry vault copy namin. okay. And this is kind of doubtful in terms of its authenticity. Pero initial diagnosis pa lang po ito, pero medyo the way I see it, medyo glaring na rin talaga yung differences. Okay. So, yan pula na yan sa iyo. Ito hawak nitong originally yung kanyang mister na may-ari niyan na sa kanya, yan ang hawak niya. Dito naman sa isang tiningnan natin, hawak niyo ba yung yung sa inyo? Anong kulay natin? Pakukuha siguro mas maganda. Sige. Dito naman sa isa, sir, na nagkiklaim na pinatira niya lang sa bahay niya, meron po, titingnan ko ngayon, susuriin ko, papakita ko. Ang kulay naman ng kanyang sir, ay kulay blue. Titingnan natin, kulay blue ba talaga? Parang hindi naman ata kulay blue to. Naku, duplicate lang to, sis Mariosep. Naku, so, siya ng RD ng? Pasig. Ito RD ng Pasig. Hindi, unofficial copy, if not a blue color. Hindi naman to, unofficial to, hindi naman blue. Hawak ko ngayon, sir, parang may notice dito, sir, nakalagay, unofficial, green sa itaas. Unofficial copy, if not in a blue color. So, unofficial. So, tinitingnan lang po natin, may mga notices dito nakasulat. Ito naman ang kiniklaim nitong midwife na umaangkin na Memorandum of Encumbrances ang hawak niya. Memorandum of Encumbrances. Are you referring po, sir, sa kulay blue na certified? Walang kulay blue. Nakalagay lang po rito, kulay green na nakasulat dito. Unofficial copy if not in blue color. Hindi naman siya blue color. Ay, opo. Kopya rin. Kopya. Dito, sir, sa parting to, ito yung pinanghahawakan, transfer certificate of title, tapos may mga nakasulat ditong form. Kaya lang, mayroon pong nakasulat dito talagang sa itaas. If unofficial copy, if not in a blue color. I will gladly explain po, sir. Sige. Kasi yan po yung form namin, starting nung nag-computerize na yung Land Registration Authority, ito po yung form namin sa certified true copy, electronic certified true copy. However, itong unofficial na nakalagay dito na copy if not in blue, ibig sabihin lang po, pagka sinirok store, finotocopy, nawawala yung kulay blue. So, so pagka finotocopy siya, nawawala na yung blue color, naging official. So, hindi na siya yung original na na-issue namin. It would be a facsimile of the certified true copy. Facsimile lang to? Parang photocopy lang? Opo. So parang itong nagkiklaim na itong pinatira ng original may-ari, photocopy lang, pero hindi kulay blue, photocopy lang. Sir, dito sa parting to, paano niya nakuha to? Bakit wala siyang kopya ng original? Saan niya kaya nakuha to, sir? Yes, sir. Ako ba? Hindi. Kasi itong certified true copy, kasi open naman po yung records namin dito. Anybody can request for any certified true copies as long as they know yung title. Okay. So, kaya there's a possibility that this is a facsimile ng isang genuine talaga na officially issued na certified true copy ng registry po. Yun ang kopya ninyo, sir? This is a photocopy or facsimile of what we have issued. Okay. Pero yung original nito, sir, nawawala? Ayun lang po. Hindi ko lang po alam. Hindi ko po masasagot kung nakanino po yun. So, nag-aaway po kasing itong dalawa dahil yung midwife, pinatira niya lang daw itong ito na tapos pag inangkin na yung bahay tapos may absolute deed of sale, sinasabi naman itong midwife, wala kaming napag-usapan ng absolute deed of sale. Paano ako gagawa ng absolute deed of sale? Kiniklaim naman itong si Danila, hindi, dala mo sa akin to. Sinasabi naman ito, hindi ako marunong magsulat ng ganyan. So, sinuri natin, ang pinakita naman itong si midwife, si Maria Cristina,
yung kanyang red na sinasabi mo, may kunting problema tayo, yan mismo. Tapos ito naman sa isa, photocopy lang, tapos nakasulat dito, kung ano yung naka-state dito, sir, sinasabi rito, an official copy if not blue color, registered authority, CC, ano tong, form. No, yung form. At may nakasulat pa rito, the register, hindi ko na mabasa ito. Maliit, may mga notices sa gilid may notice, etc. Sir, if I may add. Yes. Sir, kung titignan po ninyo yung copy ng certified for copy, there's an indication na naka-mortgage siya. Which is tinitignan po sa computer ngayon. Naka-mortgage. Mortgage. It was through a special power of attorney given to Maria Cristina A. Paule by Antonio D. Paule. Naka-mortgage siya. Antonio? Opo. Sino si Antonio? Naka-mortgage siya kay Paule. Opo. In favor po to a certain Liza Amor P. Gutierrez. Naka-annotate po yan sa title dito po sa original document. Okay. Kanino po naka-annotate? In favor of? In favor po yung mortgage kay Liza Amor P. Gutierrez. So, okay, kilala mo yan? Ayan po yung pinasawaan. So, hindi ikaw? Pero po, Hindi, sandali. Kung hindi ikaw, ba't hawak-hawak mo yan? Hindi naman pangalan, hindi ka naman si Liza Amor P. Gutierrez. Ba't may hawak ka niyan? Ba't hawak mo yan? Sinasabi ng RT, nakikita lang sa computer lang ngayon. Ito raw ay nakasanla, naka-mortgage. In other words, naka-mortgage dito sa kung ano, naka-annotate sa title na nakikita nila ngayon, sa computer nila, hindi sa pangalan mo, nakapangalan doon sa kung sino man tong Liza Amor Gutierrez. Ikaw ba yun? hindi po. Hindi ikaw. Ba't may hawak ka niyan? Na sinasabi mo sa iyo na bumili ka ng 500,000, paano mo nagawa yan? Saan ka kumuha ng mga ganyang klaseng dokumento? I mean, sinasabi mo nanggaling sa kanya, sabi niya hindi nanggaling sa akin yan. So kilala mo si Liza? Hindi po. O bakit may hawak-hawak na ganyan? Kiniklaim mo, ikaw original. Kiniklaim mo, nagkaroon kayo ng kasunduan. Lumalabas, sir, si Liza Amor Gutierrez ang kinakailan hanapin kasi nakapangalan sa kanya mismo nakasanlato. Sinanla sa kanya nung asawa nitong si Maria Cristina Paule. Tama, sir? Opo. At saka, ang kagandahan po ng computerized na po, pinasok nila yung owner's duplicate which nagtali dun sa registry vault copy namin na title. Yung naka-upload po yan, naka-scan po sa image namin. So, nandoon po as proof na sinurrender yung talagang nagtatali dun sa original namin na registry vault copy na title. Okay, pinasok ng owner ang owner's certificate na nagtatali sa original title ninyo dyan. Tama, sir? Opo. Tapos finalog din po yun after registration doon sa, presumably doon sa mortgagee. Sa mortgagee, okay. So in other words, at this point, pareho silang dalawa, hindi nila pag-aari ngayon dahil hanggat naka-mortgage, sir, pag hindi na bayaran yun, hindi mababalik dito sa kay Maria Cristina. Opo. O, di parang ganun. In other words, baka hindi mo alam, bago namatay si Mister, sandali muna, yun nakasulat doon Yun nga po, sir, pero yung date po ng time na sinabi po nila na sinangla doon ng asawa ko, patay na po yung asawa ko. Kailan ba namatay ang mister mo? 2007 po. 2007? Sir, kailan ba naka-mortgage yan, sir? 2011 po, sir. Kailan po naka-mortgage yan dyan, sir? Opo. Pinasok po ito sa registry last December 18, 2012, pero yung date of the instrument is May 23, 2011. 2011. Sir, namatay po ang kanyang mister 2007 daw. Parang walang alam si Mrs. Paano daw ito nasanla? Hindi po namin alam, pero dinala po rito yung titulo na may document. If ever po, pwede pong tignan nila yung details. Sino yung nag-present, they can come here. So, hindi mo hawak ang original title? Kasi, Ang titulo, hawak nung si pinagsanlaan. Kaya nga po nagtaka po ako, sir, nga bakit nasa kanila, samantalang dumating po yung tao na yan.
Sinong yan? Yung si Amor na yan po So sa si bahay. Lisa Amor pumunta. Opo. Anong ginawa ni Lisa Amor? Hinahanap niya po yung asawa ko. Okay. 2011. Tapos nagulat ako kasi sabi ko sa kanya, ma'am, sino po yung hinanap mo? Si Antonio Paule. Bakit po? Sabi niya kasi sinangla niya itong bahay niyo. Kailan po, ma'am? Sabi ko nga. Sabi niya, May 2011. Sigurado po kayo ng asawa ko po. Sabi niya, opo, kasi madidestino daw yung asawa mo sa Mindanao. Kailangan niya daw ng pera para i-capital daw dun sa Mindanao. Kasi pulis yung asawa ko, sir eh. Ang sabi ko sa kanila, ma'am, imposible na asawa ko ang Dahil 2011 yon. Oo, kasi sabi ko, 2007, patay na yung asawa ko. Kung ayaw nyo maniniwala, ito Okay, po yung sige. death certificate. 2007, patay na ang asawa mo ng 2007. Opo. Alright. Parang mo sinabi, 2011 sinanla. Opo, sir. So, attorney, paano nangyari yun? Ang sinasabi nito, the date of death ng kanyang mister was 2007. And paano nangyari pong pagbebenta ng isang property, pagsasanla? Deceased po yung tao ng 2007. Kung totoo man ang sinasabing isinanla, minortgage in 2011, paano nangyari yun? Attorney? Yes, sir. Yes, sir. Paano kaya mangyayari when a person is deceased 2007 and then, 4 years after, nagke-claim yung isang taong Lisa Amor Gutierrez, hinahanap ang kanyang Mr. Police, madidestino sa Mindanao, gagawang negosyo. In other words, sir, they may be, I don't know kung paano nakakuha yung original title, sir. Either ninakaw or saan ba nangyari? Hindi po namin alam, sir, pero pinresent sa amin. For whatever reason, she possessed the title and it was presented to us by Lisa Amores din. All right. But that was presented, sir, ng 2011. Yes, sir. Yes, sir. But then, paano ipipresent po ang isang tao nagmamaya nakapangalan dyan, deceased in 2007? Apat na taon. Patay na po siya, and what ma'am was telling the truth. There is a possibility of falsification. Okay, which can be pwede po ba, sir, manghihimasok po kayo? Kaya tingin ko lang po, sir, so ikaw ang pasok mo, Danila, saling pusa ka na lang. Wala kang, kumbaga, baka miyembro ka ng ewan. So, ang kinakailangan dito, hahabulin mo rito, ewan ko kung paano, dapat umalis ka doon sa bahay niya kasi hindi mo pala pagmamayari yan, wala kang doon. So, dapat ang sa iyo, para tulong na lang sa iyo, Maria Cristina, very important to, itong pangalan to, si Lisa Amor Gutierrez, kilala mo to? Hindi po, sir. Hindi po. Isang Pero, beses ko lang po siya nakita. Isang beses mo lang nakita? Opo, sir. Hinahanap niya yung title? Asawa ko. Pero hindi mo hawak yung title mo ng mga panahon yun. Kasi yun ang hawak mo, yung title na pinakita mo sa amin. Kasi po nung... Hindi, sandali muna. Sagutin mo muna ako. Huwag ka magkakasi. Po, kasi nang nag-undoy po, sir, yung mga papeles, nandun lang po lahat sa tinaas ko. Kaya ako po, sir, kaya talagang nung namatay yung asawa ko, mula nung parang wala ako sa, hindi ko yung bahay. Parang hindi ko pinapansin kasi... Kasi naondoy. Oo, naondoy. Parang wala akong Tapos, nung 2011, dumating po yung babae, yung Lisa, hinahanap nga po yung asawa ko. Kaya nga, hindi na siya bumalik mula nung isang beses naming pagpunta niya doon sa bahay. Nung sinabi ko, ma'am, imposible na asawa ko mismo ang nagsangla sa'yo, patay na. Kung sakaling nag-CI sila, na yung sinasabi niyo may CI at may kayo, dapat nalaman niyo na patay na yung asawa ko. Kasi pupunta kayo sa bahay, makikita niyo yung present ko pa sa kanila ang death certificate ng asawa ko. Alright. So, nakikita niyo, attorney, nagpapakita lang itong si Maria Cristina Paule na kung ano man yung fake po, yung pumasok, may falsification po, yung the person named Lisa Amor Gutierrez, na parang lumalabas, hinahanap ang kanyang mister kung talagang nagpapa-CI daw, talagang credit investigation or background investigation. I would clarify things kasi sa Register of Deeds po, sa lahat po ng registries, ministerial po yung function namin. Okay. As long as we get the documents and the title,
Tapos tumutugma po doon sa registry vault copy. Okay. Tapos may mga signatures. Our job is ministerial po. Alright. And Nakuha ko, sir. So, lumalabas, ministerial lang po kayo. It's not your business to investigate everything, the nitty-gritty. Kasi kung pinresent sa inyo yun, talagang original na nakikita ninyo. Is there any way, sir, to find out exactly, paano nangyari ito? Pero wala kayong alam, sir, that time na patay na pala itong okay. Wala po wala pong indication kasi nakalagay po sa title is Antonio Paule Widower. Widower. Oo, Antonio Paule Widower. Widower. Tapos Ibig sabihin si Antonio Paule, ang widow, ang balo, patay ang kanyang misis. Lumalabas. Ang lumalabas po rito sa Sir, sandali. Parang ang namatay misis niya, hindi parang buhay si Antonio Paule, parang widower. Dapat Antonio Paule, deceased, widow Cristina Paule. Widower kasi, sir, sa lalaki Ang babae, widow, babae. Bakit Antonio Paule, widower, meaning sabihin, nabubuhay siya, patay ang kanyang misis. Kaya siya balo, widow. Si Antonio Paule is a man. Yes. And there could be a possibility, yung nag-type nito during that time, had mistaken to be from a widow, naging widower by accident. Pero sir, just in case, deceased dapat yan, sir. Kasi hindi po siya widow eh. Hindi po siya widower eh. Ngayon, kung sinasabi Antonio Paule, widow, mali din po sir eh. Widower, ibig sabihin, buhay po siya. Si Antonio Paule, lalaki, widower siya kasi patay ang kanya misis. In other words, patay ito si Cristina. There's a possibility po na nag-asawa siya ulit. You cannot discount that fact. Nag-asawa siya uli. Okay. So in other words, pangalawang asawa ka. Yung unang asawa, ano pangalan? Namatay. Okay, namatay po yung unang asawa, widower, and then she got married by the name of Cristina, Maria Cristina Paule. Talagang legitimate marriage. Widower siya before. So, ikaw ba may hawak ng titulo ninyo? Yung asawa ko po, sir. Kaya lang nang namatay siya, hawak mo bang titulo? Baka napunta sa iba? Hindi ko po sa kasi po lahat ng papeles na wala po eh. Okay. Sige, attorney, para medyo makakatulong po kayo, no? For presentation purposes, informational, educational, ano pong dapat gawin pagdating sa mga titulo? Anong pag-iingat na kinakailangan para doon sa mga nagmamay-ari ng mga, property, title? Sir, siguro kukuha na lang ako ng tips na makakatulong po kayo rito, sir. Opo. I'll be glad to answer that. Pero dito sa Antonio Paule, hindi rin po naka-indicate pala yung pangalan ni Maria Cristina. Yes. So, hindi siya naka-indicate dun po. Para po pag-iingat ang titulo, kinakailangan po ingatan po natin yung owner's duplicate. Yung original owner's duplicate po. And if ever nawala po siya sa possession natin or pag-chinek natin, mag-file po kaagad tayo sa Register of Deeds ng Affidavit of Loss. Okay. Pagka nag-file tayo ng Affidavit of Loss, ito na po yung prerequisite para mag-file po sa court ng reissuance ng owner's duplicate. So, ayun pong pag-iingat na kinakailangan po at hindi po dapat siya pinapahawak kahit kanino. And at the sign na mawawala siya, kinakailangan mag-file na po kagad ng Affidavit of Loss sa Register of Deeds. Okay. That is yung sinasabing reaction time na kapag nawala. Sir, proactive. Para makaiwas po yung mga tao na saan po dapat anong palasing pag-iingat sa pagdating sa titulo? Ilalagay mo sa baol, sa kahadayero, i-deposit mo sa bangko. Ano po yung parang sigurado na hindi po siya pwedeng ma-duplicate, hindi po siya pwedeng manakaw? Ano lang po, whatever is safe po. Maaaring kahadayero, pwede naman po sa i-deposit sa anywhere na pwedeng bayaran for a fee. Pero ang susi lang po doon, ingatan. Ingatan po ng gusto. Kasi pag napunta po sa kamay ng ibang tao yan, patay. Ang delikado po. Okay. Sir, ito na lang sir, walang galang lang. Ano pong advice ninyo dito sa dalawa ngayon na nagbabangayan? Na ngayon kayo. Sige, kayo po. Ang advice ko lang po is bukas po ang Register of Deeds Pasig
sa lahat ng records po, wala po kami tinatago. Pwede po nilang kunin po ito, kahit yung mortgage na yun, and everything. Tapos, I think dahil litigious na yung matters, kinakailangan po na dumaan po sila sa court. Kung feeling nila po na meron po talagang kailangan ipaglaban ng bawat partido. Yes. Kasi iba na po na ebidensya yan kung sino yung nagsasabi ng totoo, korte na po talaga ang mag-decide. Sige. Sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po na marami pong natuto ngayon. Pwede po magdagdag. Sige sir, go ahead. Doon sa mga ano naman po, open lang po itong Register of Deeds, lahat po na registries. If you want to verify kung tunay yung title, just come to the office. We are open. And don't be satisfied na yung sa front line lang ulit titignan kung hindi hanapin din yung records officer kahit yung Register of Deeds. Don't hesitate to go here. Okay. And we will be glad to verify it. Okay. Sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtanggap. Nakatulong po kayo, pagbibigay linaw, impormasyon na rin, educational, informational, sa pagpepresenta po namin sa inyo ng aktual na problema na binigyan niyo po ng linaw. At kasagutan solusyon, kinakailan itong dalawa, magpakita po sa inyo para magabayan. Kasi sabi nyo, tanging hukuman lamang ang may final say pagdating sa mga ganitong klaseng problema. Opo, sir. At saka, if I may add again, kasi yung title na pina-email niyo po sa amin, yes, sir. which I found rather dubious, pwede po nating ipadala sa LRA, Land Registration Authority, so inspection and investigation, i-endorse po namin kung gusto na nila magkaroon ng definitive answer as to the authenticity ng owner's duplicate po. Sige sir, maraming salamat sir. Marami po kayong ginawa rito. Nilinaw niyo po, bagamat hindi mararesolba agad kasi may hukuman po, lahat po legalidad. Pero sinabi niyo na po. Sa court if ever, kung anong kailangan niyo na itulong. Okay sir, again, thank you so much. Mabuhay po kayo. Thank you rin po, mabuhay din po kayo. Okay, ganito na lang. Kayong dalawa, nakita niyo na ngayon ang problema. Ang problema sa iyo, Danila, may problema ka dyan. Peke yung mga hawak mo. Hindi, makinig ka. Hindi ako nagsasabi, kanino mo mang kinuha yan, sinubukan mo, good try. Ngayon, maniwala kasi hindi, mabibitag ka. Mabuti pa, huwag ka na magsalita. Kasi, peke yan. Alright? Yan ay falsified yan. Ikaw naman, yung papel mo, bagamat hawak mo yung red, pero ang gusto mangyari nitong si RD, na kung maaari, pupunta ka sa LRA para maimbestigahan yung authenticity. So, yung pinanghahawakan mo, walang saysayan. Maniwala ka man o hindi, mapapahiya ka lang. Pero ganun ba man, ako yung nagpapasalamat pagpunta mo rito sa aming tanggapan para magbigay linaw. Nagbigay linaw na ako, hindi mo pwedeng gamitin yan. So, lahat ng mga sinasabi mong pwede ka pang paimbestigahan yan, pwedeng pumasok yung pulis dito, nagsalita ng RD, titistigo sila. Kasi hindi yan, wala talaga yan. Ngayon, mga pekendos yan. Ang totoong medyo iimbestigahan din. Ang totoong dapat imbestigahan, pangalan nito, Amor po. Etong si Liza Amor Gutierrez. Kung ikay nakikinig at nanonood ngayon, Liza Amor Gutierrez, isa ka na una sa lahat, kaduda-duda ang paglapit mo dito sa may bahay na second wife, pero legal na sila kasi byudo. Yung paghanap mo rito, kasi kung hindi ba naman para sa amin, yung paghanap mo dito sa dipunto na matagal na namatay, 2007, tapos hahanapin mo ng 2011, sasabihin mo dahil matatransfer, doon palang isa ka rin sinungaling. So ngayon, yung kasinungalingan mo na yan, mabubuking ka. Kaya kung naka-annotate mo yung title mo sa hukuman, ay pwede kang habulin. Wag lang sanang inaibenta mo na yung pamimeke mo. Kasi kung nabenta yan, pwede mo pa rin habulin. Pero ewan ko hanggang saan, parang maganda makipag-ugnayan ka ngayon sa tanggapan ng RD. Ikaw naman, kung gusto mo, ako sa iyo, baka mapahiya ka lang eh. Huwag ka nang sumama dun sa RD. Ikaw na lang, kasi ikaw ang may bahay. Sa kanya, hindi tugma. Okay. Ikaw naman, sigurado, dahil wala kang pinanghahawakan, baka tatawag lang siya ng maghuhukom na para ikay mapaalis sa kanyang bahay. So, wag mo nang pagpipilitan kasi mabibitag ka.
Pag sinalang kita sa polygraph test, matatalo ka. Sayang lang, okay? Kasi kung isasalang kita, mag-waiver ka, mapapahiya ka. Sigurado hindi ka papasa. Itaga mo sa bato. Wag na wag mo akong susubukan. So para sa akin, bibigyan kita ng puwang. Makipag-usap ka sa kanya, wag mo pipilitan, ikaw may mare. Wag. Sa umpisa pa lang, duda na ako. Sa iyo naman, may kunting problema ang papel mo, pero makipag-ugnayan ka. Okay? Makipag-ugnayan ka. Doon muna dapat makita ka. Sa kanya, kahit hindi na makita yan, dahil yan ay photocopy, tsaka pekendos, yun talagang taong nakausap mo. Yun ang nangloko sa iyo. So, ang pag-uusap ninyo, maghukuman kayo para palayasin siya sa bahay mo, kasi pag-aari mo yun. Ay hindi po pwede itong gumawa kung ano nang pinagagawa-gawa niya doon, hindi po pwede yan. Hindi siya lulusot sa hukuman. Simple lang aking sasabihin. Dito po, binigyan po natin ng kasagutan, solusyon. Wala po kaming kinikilingan dito. Kung sino po yung tama, nakita na po namin dyan. Pero ang hukuman po ang magsasabi. Punta ka sa RD para ayusin sa LRA. Para na sa ganun, siguraduhin mo, mahahabol mo pa kung sino yung Lisa Amores na yon. Ikaw naman, sorry na lang. Wala akong pakialam kung paano mo pinikendos yan. So kung ano man ang sinasabi mo, makinig ka. Makinig ka. Hindi na kita, bibigyan kita ng kunting galang. Pero nasa programa mo, ako yung may-ari ng programa nito Hindi kita papahiya, wag mo akong pahiya. Binigyan kita ng galang. Ang pag-support mo rito, ay paggalang yan. Pero kung ako'y tatalunin mo, makikipagtalo ka sa akin, stop. Wala akong panahon para makipagtalo sa iyo. Checkmate ka na. Ikaw naman, may pag-asa ka pa. Pero, may problema rin ang papel mo. Okay lang, sir. Okay, sige. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Wala po kaming sinasanto. May nabitag na po ako. Kilala niya kung sino. Serbisyo, tulong, tatak. Tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Hindi po pwedeng mabitag. Ako po ang programang ito, #ipabitag mo. Susunod. Bitag tulong, ex-boyfriend ko na TikToker, pinirahan lang ako. Pangakong kasal, hindi na nga tinupad, inutangan pa ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Ngayon, dito po sa sumbong na to, kami po ay magsasabi, mag-iingat po kayo sa social media. Ngayon, ito yung lumapit po sa si Janine, ipinabitag po ang kanyang dating nobyo. Na nakilala sa social media umpisa. Sa sobrang pagtitiwala umano, plano nilang magpakasal kahit na 5 buwan para silang magkarelasyon. At nangako naman magpakasal pero hindi natupad. Ngayon, ay inutangan para itong si Janine. Kaya detalye ng kanyang sumbong, panoorin natin. Lumapit po ako para po ireklamo po yung dati ko pong kasintahan. Nagkakilala po kami sa social media and then nandun po yung nagpakilala siya sa akin. Nag-umpisa po yung relasyon namin na nagtiwala ako sa kanya. Kasi humarap po siya sa magulang ko. Pumunta siya sa bahay, nagpakilala siya doon, hinarap din ako sa pamilya niya. Time po na for settle down po dapat, pero hindi po lahat nangyari yun. Lahat po is parang naging pangako niya lang sa akin. Then nagkaroon din po kami ng plano, pinakuusapan niya po ako na maglabas po ng pera para sa sasakyan niya. Then kapag nagawa daw po yun is kasunduan namin is magagamit po namin yun as service para po sa magulang kung may sakit. Hindi ko na po nakita yung sasakyan na hawakan, pati po siya hindi ko na rin po nakita. Umalis na lang po siya bigla. Bali doon niya po talaga nakuha yung tiwala ko na talaga pong tiwala ako sa kanya kasi humarap po siya sa magulang ko. Nag-open din po kami sa amin, pati sa pamilya, about po dun sa kasal. Pero wala po talaga nangyari sa lahat. Ang buong akala ko po is kilalang kilala ko na yung tao na to dahil sa mga pinapakita niya po sa akin na kabutihan, magandang intensyon, mga plano po na akala ko po talaga is okay and maganda yung mga para sa future namin, pero hindi po. Bali, hindi ko naman hinayaan na mangyari sa akin yun. Talagang nakuha niya yung tiwala ko. Nagtiwala ako sa kanya dahil sa mga pinapakita niya. Sir Ben, sana po matulungan niyo po ako na maibalik po sa akin yung pera na naibigay ko sa kanya, na kinuha niya po sa akin. Kasi pinaghirapan ko po yun ng ilang taon para po sana na magamit para sa magulang ko. Pero tinakbo niya lang po.
Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Tandaan niyo po ang aking sasabihin, gaano man yung iyong pagputol o paghiwa, nipisan mo man at sobrang nipis, dalawang banda ang lalabas dyan. Kaya sumbong na to, magbabalanse ho tayo, ano? At gusto rin natin marinig yung inaakusahan dahil hindi pa natin nakakausap. At yun yung sinasabing the due process, the right to be heard, yung taong kino-complain, dapat pasagutin natin. Makakasama natin ngayon live si Janine. Magandang umaga sa iyo, Janine. Magandang umaga po, Alright, Sir Ben. okay. Ngayon, Janine, nasa Cebu yung boyfriend mo? Opo. Alright. Well, ngayon, siguro mas maganda. Dito sa parting to, 5 months kayo nagkakilala. Yeah. Opo, Sa mahigit TikTok. po. Opo. TikTok lang. Sa 5 buwan, nagkaroon kayo ng relasyon. Sa loob ng 5 buwan, nag-usap-usap kayo, magpapakasal kayo. Okay? Opo. Inasikaso na yung mga requirements ng mga papeles para sa inyong kasal. Tama? Yes po. Okay. Sino bang bata sa inyo? Siya o ikaw? Parang halos magkasing edad Magkasing po edad kami. lang kayo. Opo. Nakilala mo si Jean Red na kanyang sa kanyang mga magulang, pinakilala mo siya. Okay? Opo. Sa iyong magulang. Opo. Nagkaroon kayo ng kasunduan na ikaw magpapagawa ng sirang sasakyan ni Opo. Jean Red para magamit ang panghatid at sundo sa ospital dahil may sakit ang magulang mo. Opo, opo. Tama. 127,000 pesos ang kabuang halaga ng pera na nakuha sa iyo. Mahigit po. Mahigit. And sinasabi mo rito, tinakbuhan ka at di nagpakita si Jean Red matapos ang pagkagawa ng sasakyan. Opo. May mga resibo si Janine, mga naipadala at pinabayaran sa kanya ni Jean Red. Tama? Meron po. Ngayon, gusto nating, again, ikaw naman para balanse, ano? Opo. Maganda yung dalawang panig ang napapakinggan natin. Kaya sabi nga, ako lagi kong sinasabi at naririnig dito, ako lang gumagamit nito. Gaano man kanipis, hiwain ang isang kwadradong keso. Manipis na manipis, dalawang banda lagi. Gaano man putulin ang isang bagay, magkakaroon dalawang banda. Either saan ka dun sa naputol na yon. So, dito po sa linya ng telepono natin, si Michael, ano? Okay, whatever. Si Jean Red season. Okay, wag na. Gagugulhan ako, baka magkamali pa ako. Jean Red, magandang umaga sa iyo. Hello sir, magandang umaga po sir. Okay, Jean Red, galing ng picture mo yan. Para kang Koreano ah. Okay, ang ganda ng picture mo rito. Kumusta ka na, Jean Red season? Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Okay Alright. lang naman po. Nasa Cebu ka ngayon, tama? Yes po sir. Okay. Jean Red, ito'y narereklamo ka, pinatutulfo ka dito sa bitag nitong si Janine. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Okay, sige nga, marinig ko naman ang panig mo kasi baka sasabihin mo tinatabla ka namin. Hindi kami ganon. Gusto namin marinig ang magkabilang panig. Kung maaari nga, pag-ayusin kayo. Kung pa pwede pang pag-ayusin. Pero hindi namin talaga trabaho yan. Ngayon, sige. Ano bang nagyari sa inyo? Ba't nagkaganito at ba't lumapit sa akin sa amin, itong si Janine? Okay naman po kami niyan sir. Nagulat lang ako. Hindi ko alam ba't ganyan kasi maayos naman kami nag-uusap. Sabi ko sa kanya nung nakaraang buwan na medyo madedelay lang ako ng hulog kasi nga medyo may problema dito sa partner ko kasi nga na ectopic pregnancy tapos Okay. May asawa ka o may partner ka? may live-in partner na po ako ngayon. So siguro po mga 1 year na rin po kaming hiwalay niyan ni siguro. 1 year na kayong hiwalay, Janine? Opo. Okay, sige. So, ngayon, okay, so anong gusto mong sabihin? Nagkahiwalay kayo na maayos? Wala po kaming problema na tanggap na po namin. So, and then pares-parehas na po rin kaming may kanya-kanyang partner. Then, So, sa makatuwid, nagkahiwalay kayo na maayos? opo, magkahiwalay naman kami po ng maayos. Tapos, Okay, sandali lang, Jean Red, ano? Anong sabi mo? Sabi naman ni Jean Red na nagkahiwalay naman daw kayo, maayos naman naghiwalay kayong dalawa. Ano ba to? Hindi po kami nagkahiwalay ng maayos. Pero may partner ka na ngayon. Meron na po. Kasama mo? Hindi po. Baka magalit sa atin ng partner Hindi mo. po. Baka sabihin ng partner Alam niya mo. po yung about po kay Jean Red. Baka sabihin ng partner mo, hindi ka pa nakaka-move on nito. Baka, Hindi po, alam niya po alam mo, lahat. mahilig ako sa mapait na coffee, ah. Hindi kaya bitter ka lang.
Hindi po. naman. Hindi Okay. po. So, may galit ka kay Jean Red? Wala naman po talaga akong totally galit. Ang gusto ko lang po talaga is yung ginawa niya pong panloloko kasi hindi ko po talaga deserve, lalo na naman po okay. ng Akala ko nagkahiwalay kayo na maayos. Hindi, tatanong lang ako, nagkahiwalay ba kayo na maayos? Hindi po. Jean Red, hindi naman pala kayo magkahiwalay ng maayos. Ano ba to? Bihira naman. Ano bang nangyari dito? Hindi naman pala kayo nagkahiwalay ng maayos. Kaya nandito sa atin si Janine. Ano ba itong sinasabi magkahiwalay kayo? Hindi sir, kasi ganito po yan. Nung naghiwalay po kami noon 1 year before, is actually wala namang problema yun. Tagal na nun, bakit ngayon pa siya nagreklamo? Kasi ang pinapunto namin ngayon is yung utang na kailangan bayaran sa kanya. Okay, magkano utang mo sa kanya? Pasensya ka na, hindi naman ako kolektor, ano? Hindi ako nagtrabaho sa OLA, no? Online lending apps. Okay. So, at hindi naman ako mukhang kolektor din, ano? Sige, paano ba natin pag-ayusin kayong dalawa? Sige nga. Sa akin sir, walang problema. Hindi ko naman po siya tinatakbuhan. Nandito lang naman ako anytime. Maghuhulog naman ako buwan-buwan sa abot na makakaya. Okay, sige. Magkano utang niyo sa'yo? Sige nga. Ano po, nasa 200 po. 200,000? Opo. Akala ko 100. 197 po, tapos 11,000 pa po. Okay, so 200. Talagang... Nasa ganun pong presyo. Okay, sige. Totoo ba to, Jean Red? May utang ka raw ata? Siguro po, totoo na lang kahit hindi ko rin po na-compute yung mga utang. Magkano lang nabayaran mo sa kanya, Jean Red? Siguro ngayon, nasa mga almost 30K na rin siguro. 30K. Ang laki nga, no? Ang laki ng agwat. Ang layo nga, 30K. Kaya siguro, kung kayong dalawa nagkatuluyan, sigurado, masaya kayong dalawa. Kaya hindi kayo nagkatuluyan, Ang gusto ko lang po mangyari kasi sana, yung mga naging kaibigan ko sa work ko before sa Malate, huwag niya na kasi idamay kasi pati sa akin nag-chat na ayaw nilang madamay kasi may mga ayaw nilang ma-involve sa nga ganyan kasi ayaw nilang ma-televise. Hindi naman, Jen. Wala kaming pakialam dun sa ibang bagay. Isasentro ko lang sa inyo, okay? Ganito, kaya ka namin tinawagan, Jen. Hindi ako marites, si bitag ako Nambibitag ako, okay? At hindi rin ako showbiz. Ayaw ko ng mga showbiz. Ganito lang, kaya ka namin tinawagan kasi inarereklamo, ipinatulfo ka sa bitag, ganito. Inaamin mo naman sa 200,000 na yan at 30,000 na nababayaran mo. So, itong sa 30,000, kayo ba nag-uusap pag nagpapadala ka sa kanya? Kasi parang hindi magandang hiwalayan ninyo rito. Nag-uusap po kami, sabi ko sa kanya, mag-chat lang po kami every 15 and 30 of the month pag maghuhulog na ako. Kasi every 25 po kasi ako naghuhulog sa kanya. 2.5? 2.5, every 15, then after 30. Bakit naman 2.5? Okay. 200,000 ang usap mo. Baka pag nabayaran siya 2.5 niyan, baka gunaw ng mundo. Hindi, sabi ko naman sa kanya, sir, pag may sobra akong medyo malaki, maghulog naman ako ng malaki. Pero sa ngayon po, sir, yan muna kasi. Okay, nag-usap ba kayong dalawa kung paano niya babayaran, kung baka naman naintindihan mo na baka kinakapos dahil may kinakasama siya, ectopic pregnancy, may problema rin kanyang partner. So parang inaamin niya naman na hiwalay na kayo, pareho na kayo may boyfriend. Opo. Bali, ang nangyari po kasi, sir, nakita ko po kasi yung mga post niya, nagkakasino po siya. Nagbe-birthday po sa hotel. Nagpapakain po sila ng street children. Namamakyaw po siya ng paninda ng kaibigan niya. Tapos marami po siya, ang kakapal po ng pera niya. Nagpapaayos po siya, nagpapaganda po ng sasakyan. Pero yung binabayad niyo po sa akin, abutin po ng sobrang ilang taon. Kailangan po talaga. General, itong sa loob ka ng sasakyan, nagbibilang ka ng pera, sobra-sobrang bilang mo dyan. Baka meron kang kunti para bigay kay Raul at saka kay Ray dito. Regarding po dyan, sir, kasi lahat po yan isang sa partner ko po yan, galing. Isa po yan. Dapat kung mahal ka ng partner mo, tapos tapusin na ng partner mo kasi malalagay ka sa kahiyan, ang partner mo na lang siguro tumulong para maayos na lang to kasi kung hindi, kung ano man ang atraso mo, pati partner mo, kaysa naman ang ibibigay ka pala ng mga ayuda dyan, papakain ka sa street children. Ganito muna, bago ka, charity begins at home. Dati mong tahanan, si Janine. Ngayon, nasa bagong tahanan ka, parehong tahanan yan. Ay kinakalinga ka. Pero wag naman ganitong 2.5. Kasi kung kaya mo mamigay, magpapakain, nagkakasino ka, sinasabi na dyan, nagkakasino ka ba? Hindi ako nagkakasino, sir. Tumatambay lang ako doon, pambira. So, tumatambay ka sa kasino? Oo, sir. Kasi minsan tumatambay ka sa kasino, nakikitaya ka lang.
may kinakainan po doon din. May kainan doon. Mabuti ka pa kasi kasino lang. Naku, sus Maria Joseph naman. Talaga magagalit sa yung girlfriend mo kasi una, kinuna mo pang kasino. Alam mo naman kasino, natural. Sugal dyan eh. Ngayon, kahit tumambay ka dyan. Sir, mamatay man po pamilya ko, hindi ako. Sige, wag ganon. Baka mamaya magkatotoo yan. Wag ganon. Mahirap na, alam mo, si Satanas lagi nakaabang eh. Tututuhanin ni Satanas yan. Kaya alam mo si Satanas lagi nakaabang. Baka magbibing demonyo ka. Ganito na lang, ano? Ayaw kong pinag-uusapan ang buhay ninyong walang katorya-torya para sa akin. Kaya ka pinatulfo kasi lumalabas may pang-aabuso ka para kay Janine. Hindi ako makikialam sa buhay ninyo kasi wala akong interest sa buhay ninyo, walang katorya-torya. Sorry. Walang katorya-torya mga buhay ninyo eh. Kung akong tatanungin ko, hindi ako dapat nakikialam. Pero kapag medyo may naabuso, may nalamangan at nagpatulfo, lalo-lalo na sa bitag, hindi ako chismoso, hindi ako marites, hindi ako showbiz. Nag-iimbestiga ako. Ayusin mo to nang hindi ka napapahiya. Binigyan kita ng pagkakataon marinig. Narinig ko sa'yo sa 200,000 na utang mo, 2,525 lang. Kawawa naman to, tinatabla mo. Kailangan ng kanyang magulang na magpagamot. Pinaayos mo sa sasakyan. Dala-dala mo ba ang sasakyan mo dyan sa Cebu? Yung pinaayos mong sasakyan na pera niyang pang-ayos. Ito bang blue and royal blue and itong nakikita namin? Ito ba yung sasakyan na pinaayos mo? Yes, sir. Pero dala mo sa Cebu yan? Dala ko, sir, pero... Well, ganito na lang. Okay. Pambihira ka naman, pinaayos mo para kang nag-loan sa kanya. Wag mo naman, ito'y may sakit. Hindi naman sa, ako, ganito na lang, para wag kang malagay sa kahiyaan at wag kang yung mga taong kapareho nyo, hindi ako pumapatol. Pero pag may lumapit sa akin, aayusin ko. Yes, sir. Jim, wala ka bang ibang trabaho na parang medyo maayos na lang dito para maano mo? Sa ngayon kasi, sir, nag-stop na ako sa ganyang trabaho, sir, almost. Anong trabahong ganyang trabaho? Ano ka? Dancer po, sir. Dancer ka. Po. So, mahina ba ngayon pagsasayaw-sayaw? Yes po, sir. Hindi man stable yung kita ko sa ganun, sir. Kaya sabi ko sa kanya... Ano bang paborito mong kanta? Careless Whisper? Hindi po, sir. Ganun ba yun? Maria Joseph, naalala ko tuloy Sting ko yung isang sa mga namin, staff. Ganito na lang, boss. Okay, ganito. Hindi ko kayo pinahihiya. At sa totoo, ako pa nga nahihiya eh. Dahil bakit ka naman pinatulan ko to? Pwede bang ayusin nyo na to? Jim, do the best that you can. Huwag mong papabayaan to. Kasi alam mo namang babae, pag nasasaktan, hindi ko alam kung anong meron kayo dyan, ba't kayo naghiwalay, hindi ko alam. So ngayon, para sa akin, ayusin mo nang hindi ka makaabot sa akin. Kasi naturalmente, pag nakaabot ka sa akin, hindi naman ako pwede makikitawa lang, makikichismis lang, dahil hindi naman ako marites. Si bitag ako eh. Okay, mga... Kasi nag-chat ako sa kanya nakaraan, sir. Sabi ko, magbabayad ako ng mga hindi ko nahulog ang month. Hindi naman siya nagre-reply. Modus niya yan, sir. Ha? Modus po. Modus na gumaganong-ganon? Hindi po. Modus niya po yung ginagawa niya pong ganito. Ha? Modus niya po. Okay, wow. Relax. Pinag-aayos natin lang, ha? Okay? Ayoko ng batuhan dito. Ayoko ng ganito. Ganito na lang, Jim. Yes po, sir. Ayusin mo na lang to, ha? Yes, sir. Ako ba? Ayaw kong bumalik sa akin to next week, next month. Kausapin mo siya ng maayos, mag-usap kayo ng maayos. Ayaw ko makialam sa relasyon na medyo nasira. Ang akin lang ay magkaayos kayo. Kung may utang, ay dapat bayaran. Mag-reply po sana siya, sir. Di kasi siya nagre-reply sa akin. Hindi ka ba nagre-reply sa kanya? Sabi niya po maghuhulog po siya ng 10K. Ilang buwan na po yung hindi siya nakuhulog. Ang sabi ko po sa kanya, total may pera naman kayo dahil pinagmamalaki po nila na mayaman sila. Sana po bayaran na lang po niya ng buo kasi pampa-opera po yun ng magulang ko. Ay, sir, hindi man po pwedeng ganun, sir. Kasi may sasakyan po siya, ibenta mo na lang. Ganito na lang, okay, sige, Jen. Tama naman itong si Janine. Pambihira nga ka naman. Hayahay ka diha. Doy, sige ka man sakay sa auto niya, pero ang kwarta labay-labay ka pa ng kwarta diha. Unsa man ang Chabit Singson sa TikTok ni mo? Lagot man ko dahil sa ginahimo ni mo, bye.
Kasabot ka? Yes, sir. Yes. Kasabot kan Bisaya, ayaw gat hambugero diha. Wala, sir. Patanaw kang sa TikTok nimo. Sige na lupad-lupad mga kwarta diha. Unsa man na? Ano pa po yan, sir? Pakita. Hindi, ayoko niyan. Ito. May money machine ka pa, ay kaya mo. Dapat tinapon mo na lang yan kay Janine. Masaya pa. Ayaw ko niyan. Ayaw ko. Mas magaling akong sumayaw dyan. Ayoko dyan. Ayoko na. Ganito na lang. Nakikiusap siya kapag hindi mo nabayaran to. Total, may ano ko naman. Yung sasakyan mo na yan, sabi niya, sira daw nung ayaw. Ginastusan niya, tinustusan ka na 125,000 hanggat umabot na ng malaki. Ba't hindi mo lang sa uli? Bakit kinakailangan manikluhod? Bakit kinakailangan lumuhod sa'yo at magmamakaawa tong babae? Hindi, sir, binabayaran ko naman. Hindi ka nagbabayad. Ginugutom mo eh. Makinig ka. Yes, sir. Para hindi ka na mapahiya, kasi sinasabi mo, nasa Cebu ako over the weekend, gusto mo makipagkita sa akin, ba't ako makikipagkita sa'yo? Bakasyon ko yun eh. Ba't ka pupunta ng plantation? Lugar ko yun eh. O doon ako tumatambay, hindi ako pumunta para sa iyo doon. Itong sasabihin ko sa iyo. Ikaw, ibenta mo na lang sa sasakyan mo. Mag-tricycle ka na diyan, habal-habal ka na lang para bayaran mo, tapos na, sakit sa ulo, hindi ka malalagay sa kahihiyan. Kasi sa parting yan, ikaw rin gumawa ng kahihiyan para sa iyo. Ngayon, para sa akin, ito na, ayaw ko na may nadidihado, iba't ibang mukha ng pang-aabuso. Hindi ko sinasabing manloloko ka, baka kasi naaabuso mong kabutihan ni Janine. Ang gusto lamang ni Janine na ito ngayon, kung sakaling tapos na kayo, wag na tayo pag-uusapan ng relasyon ninyo. Ibalik mo lang yung pera na pinaayos mo sa sasakyan ngayon. Ang sasakyan mo ganito ng itsura, dati pala karag-karag yan. Tapos, iyan. Ilantik na sasakyan na yan. Kung hindi kay Janine, hindi mo papaayos ng ganyan, ibenta mo na lang yan. Ibenta mo na lang. Kung maaari, padala mo dito. I-auction ko yan para kay Janine. O, di ba? Pag nabenta na, sa palagay mo kayo, pag nakuha mo yung sasakyan na yan, okay na kayo? Quits na kayo? Kanya-kanya po talaga kami. Gusto ko na po talagang maging maayos. Hindi. Gusto mo bang sasakyan na yan? Lipat mo lang sa'yo. Opo. O, di bigay mo lang sa kanya. Magkano ba yung sasakyan mo? Wala na atang 100 yan. Baka 75,000 na ata yan. Mas mahal pa ata mga goma dyan, tsaka mga ano dyan. May kilala nga ako, pangalan, Bienvenido. Ang kanyang mugs pa lang, 200,000 na, pang suburban. Loko-loko talaga to si Fukumatsu na to eh. Hindi, Raul, kilala mo kung sino yun, wag kang tatawa-tawa. Mas marunong, mas magaling sumayaw yun eh. Nginig. Okay ba tayo? So, kaya mo bang ibigay na lang sa sasakyan mo para quits na kayo? Ay, hindi po, sir. Alam naman niya may sentimental value. Sandali. Sentimental value. Nagkaroon ka ng sentimental value kasi napaayos niya. Pera niya eh. Wow. Ang sasakyan mo halos, kwento mo nga, anong sasakyan ito? Bulok? Ford Hindi na tumakbo. po. Tapos? Ayan po. Ford Fiesta po. Fiesta? Ford Focus po. Ford, tapos na napaayos mo, gumanda na. Opo. Tapos ngayon, may sentimental value sa kanya. Ngayon, ano na ngayon? Ibig sabihin, hindi ka babayaran. Mag-antay ka na lang, 2,525. Okay Yun ba po sa'yo? lagi niyan Yun po lagi niyan sinasabi na mag-antay ka kung kailan kita babayaran. Pasalamat ka nga, nagbabayad ako sa'yo. Baka gusto niyo sabihin, pasalamat ka na naging boyfriend mo, K-pop. Alam ko, K-popsicle. Oy, ganito na lang. Jenred, ayusin mo to. You understand me? Yes, sir. Mag-usap na lang po sana. No. Ayusin mo to. Okay? Inuulit ko, ayusin mo to. Hindi ako nakikialam sa ganitong reklamo. Kaya lang, meron ako nakikitang pang-aabuso na rito. Kapag may pang-aabuso na, nanghihimasok na ako. Wala na akong pakialam sa mga, kung ano man ang buhay ninyo dyan. Hindi yan ang pakialam ko. Ayusin mo to. Ayoko nang bumalik to sa akin. Okay po, sir. Alright? Matinong kausap ako. Yes po. Tandaan mo ako, baka over the weekend, babalik ako ng Cebu. Ibang usapan na yan, okay? So, ayusin mo to, okay? Mag-reply na lang po sana, sir. Yun lang po yung ano. Hindi, ayusin mo to. Wala na siyang obligasyon mag-reply sa'yo. Naintindihan mo ba? Tuwirin kong pag-iisip mo, wala siyang pakialam kung mag-reply. Ang utang mo,
bayaran mo. Hindi yung para kang poon na pinagdadasalan pagkatapos ikaw magre-reply kung gusto mong tawagan mo siya. Teka muna, may utang ka eh. May karapatan kang, wag karapatan siyang, gusto mo bang bayaran ko to tapos singilin kita? Gusto mo bang bayaran ko to tapos singilin kita? Ako na lang bahala po, sir. Anong bahala? Ikaw bahala sa akin. Akong bahala sa kanya. Ililipat kong utang niya sa akin. Babayaran ko siya tapos ireresibuhan ko, sarap ng bangko, salpak ko sa yung pera na sa uli mo sa akin. Magagawa ko to. So, dalawang bagay lang. Mamili ka. Akong babayad sa kanya, sisigilin kita. Or, mag-usap kayong dalawa, libre ka, hindi naman manghihimasok si Bitag. Hindi lang po, sir, siguro mag-uusap na lang po. Ayun, okay. So, okay. Pagbibigyan ko kayong dalawa na mag-usap kayo na maayos, ha? Okay ba sa'yo? Opo. At bibigyan muna natin siya. Nang himasok na ako eh. Opo. Alright? Ang ayaw ko mangyari, baka ako magbayad sa'yo. Ako, buenas ka na. Swerte ka pa. Para ka nanalo sa STL. Kumusta bang STL dyan? Malakas ba sa Cebu? Diba? O di bali na. Hindi STD, STL. Okay, sige, ganito na lang. Ayusin mo to, tapos hindi na ako manghihimasok. Huwag mo akong pilitin na ako magbayad sa kanya. Kasi pag ako nagbayad sa kanya, dadalhin kong resibo ko dyan sa iyo, yung mga malalaking tao na parang medyo, ang mga tato, maganda pa yung tattoo mo, colored, yung tattoo nila mga dyan sa, galing sa, Cebu City Jail, masasaya sila doon. So, ganito na lang. Okay, ilalarga na kita, total kakausapin mo na siya, o mag-uusap na kayo, ha? Opo. Alright, huwag muna ako manghimasok. Tingnan natin, baka sakaling mahilot to. Okay? Opo. Sige. Kung ano man ang pag-usapan ninyo, labas muna ako. Opo. Alright, Jinwed, okay na ba sa'yo? Okay lang, sir. Okay po. Okay, sige. Alright, sige. Okay. Larga muna ako. Opo. Pumasok na ako. Narinig ko ng kanyang hindi ko gusto yung estilo niya. Para kang pinaluluhod. Para kang nagmamakaawa. Sobra po. Yun naman. Relax ka lang. Opo. Nasa panig mo ako ha? Opo. Okay? Relax ka lang. Huwag lang umabot sa puntong ako magbabayad sa iyo kasi ang interest 50% eh. Yung 400, yung 200 ba? 200? Opo. Ay baka magiging 400 ang bayad eh. Mahirap na eh. Iba yung isip ng bangko ko eh. Alam ni Raul yan eh. Okay? Alright? Sige. Ito po ang isang pambansang sumbungan. Serbisyo. Tulong. May tatak. Tatak Tulfo. Hashtag ipabitag mo. Mga bossing, may gagamitin akong terminolohiya pang medical. Ang ibig sabihin ng itong terminolohiya, pre-existing condition. Bago pa man nangyari siguro yung sinasabing karamdaman or, isa pang karamdaman na dumating, may kinalaman doon sa pre-existing. Halimbawa, kapareho nitong lumapit po sa atin na seaman, siya po'y parang parang feeling niya, pinabayaan po siya ng kanyang agency. Na-aksidente kasi yung seaman na si Carino Arevalo sa barko habang nagtatrabaho, natama ng malaking bakal ang kanyang puwetan. Buong detalye ng sumbong panoorin. Ako po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo kay Sir Ben Tulfo. Nadisgrasya po ako sa barko habang nasa trabaho. So di niyasahan, natamaan yung puwet ko sa bakal nung pag-atras ko po. Matapos nun, namaga po yung puwet ko at saka nai-report ko agad doon sa safety officer po namin. Tapos after 2 months pa po, bago ako pina-check up, nung umuwi po ako ng April 2019, nag-report agad ako sa opisina at saka pinadiretso nila doon ako sa company doktor nila. Chinik po nila ulit yung sa sitwasyon ko, nagkapistola daw po yung puwet ko. Kaya in-schedulean nila ako na ooperahan. Kaso po, bago po ako yung operahan, binigyan po nila muna po ng letter na ooperahan nila pero hindi daw po work-related. Kaya po lumapit ako sa hashtag ipabitag mo kay Sir Ben Tulfo na ireklamo po yung agency namin, Century Maritime Agencies, na sana po maibigay po nila sa akin yung dapat po para sa akin na benefits. Sana po makuha ko yung documents ko po na hinawakan nila para makapagtrabaho ako ulit. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mga boss, kung tutuusin, dapat hindi natin pinag-uusapan ng reklamo po ngayon na inilapit po sa amin Carino
Sa dahilan na kasalukuyan nasa hukuman po to. At ngayon, kaya po natin kinuha to para bigyan lang po kayo ng kaalaman. Word pre-existing condition, not work-related. Yun, dating. So, diretso na tayo sa'yo. Karino, okay. So, magandang umaga sa'yo. Mabilisan, hindi natin pwedeng pag-uusapan sa telepono, ano? Okay. Sa ere. Kasi nasa hukom. At the same time, dinidinig pa rin. Pero naintindihan mo bang ang ibig sabihin ng pre-existing condition? Bago pa man nangyari ito, meron ka na talagang karamdaman pero hindi siya work-related kasi yung naramdaman o ano man yung medyo na inoperahan ka, fistula in ano, ang tawag dyan sa kondisyon. Sakit na sa iyo, ano? Kaya parang hinahabol mo makuha ang allowance, reimbursement, transportation, lahat. Kasalukuyan dinidinig sa hukuman. Tama? So ngayon, ano bang ibig sabihin nito mga boss? Okay, siguro mas madali kung mapapaliwanag sa atin ang isang kasi kahit na yung agency ayaw nila magsalita. Pero mas maganda siguro yung internal medicine para maintindihan nila kung ano yung ibig sabihin nito para naman maintindihan niyo po. Ano? So bibilisan lang po natin. So dito sa parting to, kung hindi natin makuha yung doktor kasi papaliwanag nila medical term kasi ongoing yung kaso mo eh. Hindi natin pwedeng panghimasukan muna bilang respeto, no? Kaya hindi mo rin pwede maglabas ng statement ng kung ano yung iyong kumpanya kasi dinidinig sa hukom. Okay? So, siguro mas maganda paliwanag na lang ng doktor, ito ba'y pre-existing condition, not work-related, fistula in ano. Okay? Ngayon, si Dr. Deborah Jane Marzo de los Reyes. Magandang umaga po, Dr. de los Reyes, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, ma'am. Thank you for taking our call at live po tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Ma'am, ano bang ibig sabihin nitong diagnosis na fistula in ano? Is this work-related or pre-existing condition sa taong lumapit po sa atin? Well, in the same matter, ayaw po namin pag-usapan yung kanyang hinihiling doon sa kanilang company kasi nasa hukuman. Siguro the best is for you to come in and explain kung ano bang ibig sabihin itong kanyang, condition. Fistula in ano. Tama po ba yaman? Okay. Yes po. Fistula in ano. Fistula in ano is it is created by a chronic abscess, yung mga abscess po na hindi gumagaling from the skin near the anus. It created, yung mga hindi po gumagaling na mga pigsa na yon, it created a passageway from inside your anus outside to the going outside to the skin. Yun po yung mga packets of mga nana na hindi po gumagaling. Okay. Hindi sila nag-take ng antibiotics para magkaroon po ng ma-resolve po yung infection. All right, ma'am. Ito ba something to do with blood sugar problem or diabetes? Could also be triggered by that? Kaya Yes, hindi gumagaling? sir. Yes, because if you have high sugar in your body, love ka rin ng mga bacteria. Mahilig din sila sa mga sweets, so they tend to stay there and develop abscess po. Okay. Yun, ma'am, kasi ito po ba, ma'am, pre-existing condition is something na hindi siya work-related? Kasi tinamaan daw ang kanyang puwetan o nasa barko siya. Kasalukuyan dinidinig po ito sa hukuman. Hindi po namin pwedeng pag-usapan yung merito ng kaso kanyang hinihiling sa kanya. Ang sa amin lamang is to make people understand dito po, sa bilang medical expert po kayo pagdating sa ganito, ano pong magagawa ng mga pasyenteng kapareho po nito? Just total medical term naman po to. Anong dapat gawin? Yes. First of all, your fistula in ano or any abscess doon po sa skin ng isang diabetic patient, lalo na kung hindi controlled yung kanyang blood sugar, it's very common. So, nagsisimula po siya with yung mga anal pain and then nagdevelop na po ng swelling and redness sa kanilang skin or nagde-develop na ng cellulitis. Dapat po, itugon kagad nila yun sa doktor para mabigyan sila ng tamang mga gamot para po gumaling kagad yun before it becomes fistula. Yung fistula po kasi, it can be chronic. Yes, it is pre-existing. Okay. Parang kinakain po ng abscess yung nagkakaroon ng passage, gumagawa po siya ng daan, sarili niyang daan, papunta outside the skin or inside the anal rectum. So magkakaroon na po ng connection yon. So may mga fluid na nade-drain from the sugat
going to the anus or minsan po from the anus, yun na po yung mga, excuse my term, yung mga pupo na po. Okay. Lumalabas na po, going to the skin. Alright. So, Ma'am. that causes an infection. Okay. So, hindi siya po work-related. It could not be. It could have been, parang epekto lang, pero ang dahilan talaga is pre-existing. Yes. Pre-existing, maaari pong nandun na yung abscess niya na hindi gumagaling, na-trigger lang po ng trauma from the pagkakabagsak ng whatever bagay na nabagsakan po yung kanyang puwetan. Alright. Ano pong dapat gawin ng pasyente, ma'am, para ganito, parang right away, parang pinag-usapan naman natin, siguro ma'am, kayo po ay magbibigay ng advice na lang sa mga nakikinig, just in case they may have a similar situation. Yeah, if they feel na meron silang mga skin infections, lalo na kung may anal pain, may inflammation or cellulitis, go to their doctor, especially pag nag-develop na po ng fever, o kaya nagde-drain na po dun sa may puwet nila yung pupo. It needs to be surgically treated po. Alright. Iba po yung bang almoranas, ma'am? Ibig sabihin dito? Iba po yung almoranas, sir, but you can have your almoranas and at the same time, a fistula in ano. Ayun. Well, but ma'am, maraming salamat, Doc, sa pagpapaliwanag at bigbigay linaw po. Welcome, sir. Thank you again. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you, sir. Okay, narinig mo. Hindi natin pwedeng dinding. Siguro baka hindi sinasabi siya ng doktor. Kung meron man, wala namang problema. Kasi kahit yung sabi niya, kahit ng almoranas. Yung mga mahilig kumain ng mga maanghang, Raul. Sino-sino pa dyan. Yun talagang di makontente, mga Korean noodles niya. Sus Mario Joseph, baka yung mapistula kayo dyan. Yung mga daanan ng dumi ninyo dyan, sus Mario Joseph, pag kayo tinamaan dyan, nako. So, pero yung iba, ikaw ba'y may diabetes? Wala po. Wala sa family ninyo? Wala po, sir. Okay. So, sa aspect mo, baka nagkaroon lang siguro that time na kung ano man dahilan. Alam mong pre-existing condition, bago pa man ikaw yung nagbarko, meron ka ng, baka ipinanganak ka ng ganyan. Yung posisyon ng dinadaanan ng dumi, yung anus, Uranus, okay? Kung tabagan ng Mars, Pluto, and Jupiter and Mars, hindi ba? So, ibig sabihin nito, medyo nasusugat. Pag nasugatan, nagkakaroon ng mga, alam mo na, pag mahirap na, hindi ba? Lalo na kapag hindi ka gumagamit ng mga bidet na ginagamit sa mga CR. Hindi ba? So, bagay na kuminsan nakakasugat din yon. Ako naman hindi doktor, sinasabi ko lang. Siguro, sa parte, ako magsasabing good luck sa iyo, dito sa parting to, tali ang kamay namin. Mabibitag ako ng hukom dito kapag ako'y makialam. Unless dito sa parting to, ilaban mo na lang, pero yung pre-existing condition na not work-related, di ba? Wala kinalaman sa trabaho. Manangyari lang siguro may condition ka ng ganyan, tinamaan siya. Ang tinamaan siya, doon sa walang fistula at merong fistula, talagang may epekto para doon sa mga may ganong klaseng karamdaman sa iyo. Pero ayokong pangunahan ng hukuman. Alright? The best of luck sa iyo. Siguro mabibigay ko sa iyo, baka mataas ang blood sugar mo. Baka hindi mo nalalaman. Nagpaano din po ako, sir. Kumusta naman blood sugar mo? Okay naman po yung blood sugar ko po, sir. Okay. Walang diabetes? Wala po. So, kung ganun, infection yan. Bago po kasi kami... Bago kung ganun, infection yan. Hindi po pwedeng pagiging seaman mo po pwede dyan. Alam mo yun na-infect. So, siguro kumonsulta ka ng doktor, paano maiwasan to. As far as doon, ayaw rin magsalita ng agency na re-reklamo mo. Kasi delikado rin ha? Baka kasi madali tayo ng hukom ha? Baka pinangungunahan natin. Malay mo, baka manalo ka, makonsidera sa Supreme Court. Okay ba sa'yo? Opo, sir. Baka mapati ikaw, makagalitan, pati ako. Pati ako. Respetuhin natin yung hukom. Ang sa atin lang, may natutunan ka ba nung narinig mo kay doktora? Opo, sir. Opo. May nakakuha ka ng idea? Opo, sir. Mahalaga yung bagay na yun, ha? Opo. Kung hindi man ako nakatulong direktamente roon sa problema mo, nakatulong naman ako sa kaalaman, medical, na ibinahagi namin sa iyo kahit na papano. Alright? Okay po. Alright sa iyo? Opo, sir. Medyo pass muna tayo. Huwag ka muna magsasalita. Pareho tayo madali sa hukom. Kasi dinidinig yung kaso mo. Alright? Opo, sir. So, ganun pa man, aalalay kami sa iyo. Nakakita ka ba nito? Opo. Alam mo bang ibig sabihin nito? Daily nga po ako niyan, sir.
gusto mong uminom-inom nito, bibigyan kita. Parang sa akin na lang. Parang naawa ako sa iyo eh. Dealer po ako niyan, sir. Eh, iba yung dealer. Dinidil mo lang eh. Ito dapat, hindi mo naman pwedeng idil-dil to. Inumin mo to. Oh, nag-inom ako, sir. Tapos binibenta ko rin doon sa Then kapitbahay namin ng mga matatanda na Alright. Wala ka na, so far, wala ka nang nararamdaman yan. wala naman po sa Very awa good. ng Diyos, sir. Very good. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa pong may kapal. Usap tayo sa baba, ha? Titingnan natin kung ano mahakbang na matutulong ko pa sa iyo, maliban dito, ha? Hindi naman natatapos na pagkatapos na airing, usap tayo sa baba, ha? Okay po, sir. Huwag na natin pag-usapan yung ibang bagay siguro. Baka magigchismoso yung mga iba sa inyo dyan. O sige, higit sa sumbungan, investigahan at ang mga reklamong bibigyan po namin aksyon at solusyon. Ito po, ang pambansang sumbungan. May estilo, may tatak, tatak tulfo, serbisyo tulong, tatak tulfo. Si Ben, tulfo po ako. 7, tulfo po ako. Yung hashtag ibabitag mo.